Pagkatapos ng ilang palitan ng atake, pinahiga ni Yu Ilhan ang lahat. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na nakasubsob, ngumisi si Taegu at sinabing, mga basura. Tiningnan niya si Yu Ilhan na may paghamak. Iniisip na baka may alam lang siyang ilang basic boxing moves. Kaya't sinabi niya, akala mo magaling ka dahil marunong ka ng konting boxing. Hindi mo pa naiintindihan na ang pisikal na lakas ay napakahalaga sa boxing, ha? Ngumiti si Yu Ilhan at sinabing, hindi mo ba napanood ang balita? Bigla siyang sumigaw at inatake si Yu Ilhan sa pamamagitan ng isang suntok. Sa kanyang malawak na karanasan, madaling umiwas si Yu Ilhan at gumanti sa pamamagitan ng isang kanang hook. Pagkatapos ay isang tuhod sa kanyang tiyan. Patuloy siyang umatake. Ngunit madaling iniwasan ni Yu Ilhan ang lahat ng mga atake na pinaghirapan niya. Pagkatapos ng ilang suntukan, nagsimulang mapagod si Taegu. Naging malabo ang imahe ni Yu Ilhan sa kanyang paningin. Naguguluhan siya. Bakit hindi niya sila matamaan? Mahinang inulit ni Yu Ilhan, kung napanood mo ang balita. Hindi ka mangangahas. Lumaban sa isang player na tulad ko. Tumilapon si Taegu, galit na galit at sumigaw, hayop ka. At ginamit ang kanyang buong lakas para sumuntok kay Yu Ilhan. Ngunit wala siyang nakita sa harap niya. Galit siyang sumigaw, saan ka nagtatago? Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, sinuntok na siya ni Yu Ilhan sa mukha, na nagdulot sa kanya ng sakit. Sa isang suntok, nalaglag ang isa niyang ipin. Galit siyang sumigaw, papatayin kita. At ginamit ang lahat ng natitirang lakas niya para sumuntok kay Yu Ilhan. Ngunit sa kanyang husay, umiwas si Yu Ilhan sa gilid at hinawakan ang kanyang kamay. Patuloy niyang sinuntok ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Nang makita ito, hindi napigilan ng kanyang mga kasamahan ang pagkatakot. Matapos siyang bugbugin ni Yu Ilhan. Hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang mga magulang. Nasabi na lamang ni Taegu, impyerno. Bakit lagi niyang target ang mukha ko? Hindi siya tao. Naisip niya sa kanyang sarili. Kung matatamaan ko lang siya kahit isang beses. Isang suntok lang di. Ngunit walang katuparan ang kanyang pangarap. Patuloy siyang iniiwasan ni Yu Ilhan. At ginagantihan sa pamamagitan ng isang sipa sa kamay. At pagkatapos ay isang sipa sa tiyan. Na nagpatilapon sa kanya sa pader. Lumapit si Yu Ilhan, pinisil ang kanyang kamay at nagbabala. Kaya hindi mo dapat ginugulo ang kapatid ko. Sumigaw sa sakit ang mataba. Nang makita ang tagpong ito, nagpawisan ang kanyang mga kasamahan at agad na tumakas. Kahit si Yuwon na nakatanaw sa gilid, ay hindi nangahas tumingin ng diretsyo sa kanyang kuya. Binalaan ni Yu Ilhan si Taegu. Kung mangahas kang guluhin ang kapatid ko ulit alam mo ba kung anong mangyayari? Natatakot na sumagot si Taegu, alam ko. Hindi ko nagagawin yon. Ngunit nagpa siya pa rin si Yu Ilhan na bigyan siya ng leksyon para matauhan. Kapag naulit pa niya ang kanyang ginawa. Pagkatapos, nagsimula ang isang nakakatakot na torture. Binali ang mga daliri ng matabang lalaki. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw. Pagkatapos ng lahat, umalis si Yu Ilhan at ang kanyang kapatid. Sa daan, nagtanong si Yuwon sa kanyang kuya. Kuya, paano mo nagawa yon? Kailan ka pa natutong makipaglaban? Ngumiti si Yu Ilhan. Hindi mo ba napansin? Ang mga player ay maaari ring gumamit ng mga skill sa labas ng tunay na buhay. Nagsimula siyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kutsilyo. Mula sa inventory niya at lumitaw ito sa kanyang kamay. Ang biglaang paglitaw ng kutsilyo ay nagulat kay Yuwon. Ipinaliwanag niya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang agility stat ko ay 11. Mas mataas kaysa sa karaniwang tao. At inihayag pa niya na ang karaniwang tao ay maaaring umabot ng maximum na 0 agility points. Samantalang hindi pa niya naabot ang kanyang limitasyon. Naalala ni Yu Ilhan ang nakaraan. At nagpa siya na kailangan niyang maghanda upang protektahan ang kanyang kapatid sa mga laban na darating. Iminungkahi niya na kumain silang dalawa at sumang-ayon si Yuwon. Pumunta sila sa isang tindahan kung saan may dip. Pagkatapos, kinuha ni Yu Ilhan ang kanyang ipon. At nagpa siya na bigyan ang kanyang kapatid ng isang masarap na pagkain.
Sa okasyon ng bagong taon. Kahit na nag-aalala si Yuwon tungkol sa labis na kamahalan. Kung ganon, kainin natin ito. Spicy beef stew, kuya. Gusto ko rin ito. Mukhang mainit-init. Paminsan-minsan, pumupunta tayo sa restaurant para kumain, ha? Baka kailanganin pa nating kumain ng dekalidad na karne ng baka kahit hindi na kailangan. Sobrang dami na nito para sakin. Pinakalma niya ang kanyang nakababatang kapatid, maghintay ka lang ng ilang araw. Pakakainin kita ng karne hanggang magsawa ka. Nang marinig ito, masayang sinabi ni Yuwon, talaga, kuya. Saan ka pupunta? Sandali lang. Pagkatapos, umalis ang binata at bumalik na may dalang isang bundle ng lottery tickets. Nagulat si Yuwon at nasabi, teka lang. Inubos mo ba ang pera para lang sa sugal? Tama. Ilang tickets ba ang binili mo? 20 tickets lang. Nang marinig ito, naisip ni Yuwon na baka may tama na ang kanyang kuya. Bakit kailangang gumastos ng 100,000 won para sa lottery? Alam mo ba kung ano ang makukuha natin? Hintayin mo na lang ako. Nang makita ang mga lottery tickets, nagulat muli si Yuwon. Anong ginagawa mo? Bakit pa ulit-ulit mong pinipili ang isang numero? Tatanungin mo kung bakit. Ang mga numerong ito ay ang winning numbers ng ika-negatibo 1,049 na lottery. Ngayon ang araw ng draw. Pinagpapawisan si Yuwon. Tapos na tayo. Nag-aksaya tayo ng 100,000 won. Sa halagang yon, nakabili sana tayo ng mas masarap na pagkain. Pwede mo bang itigil ang pagkagat sa kuko mo? Sa puntong ito, nagsimula ang binata na maghanap ng mga numero. Ang unang maswerteng numero ay 3. Ang pangalawang maswerteng numero ay 18. Ang pangatlong maswerteng numero ay 9. Ang pang-apat na maswerteng numero ay 38. At ang panglimang maswerteng numero ay 3. Muli naming inanunsyo ang mga numero para sa draw. 1,049, 3, 18, 9, 38, 21, 1, at ang huling numerong idaragdag ay 5. Nang lumabas ang resulta ng lottery, kumislap ang mga mata ni Yuwon habang tinitingnan ang tiket sa kanyang kamay. Baliw na to! Nanalo tayo ng first prize. Sa pagkakataong ito, umiyak sa saya si Yuwon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kurutin mo ako sa pisngi. Nakangiting sumagot si Yuilhan, ikaw na lang. Hindi ito panaginip, di ba, kuya? Hindi ito panaginip. Hindi ito panaginip. Hindi ito panaginip. Tumalon-talon si Yuwon sa tuwa na parang baliw. Nanalo tayo sa lottery. Pero hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ng kapitbahay natin. Masaya ka ba? Siyempre naman. Hindi ka ba masaya? Siyempre naman. Naisip niya sa kanyang sarili, sa sigaw pa sana ako. Naalala niya ang nakaraang regression, nanalo tayo sa lottery. Hindi pa naginip, di ba? Ngunit pagkatapos itong ulitin ng maraming beses. Naging normal na ito. Kailangan kong kumita ng pera ng mabilis. Dahil pagkatapos ng bawat regression, mahigit 900 milyon katao ang namamatay. Bumabagsak ang ekonomiya. At ang mga item na ipinapalit sa pagitan ng mga manlalaro ay nagiging mahalaga. Sa hinaharap, lahat ay dapat bilhin gamit ang pera. Hindi ko akalaing mananalo tayo sa lottery. Hindi ko alam kung magkano ang prize money. Sinong nakakaalam? Ang pagkapanalo ng ganito karaming pera ay sapat na upang yumanig ang mundo. Kinabukasan, pumunta si Yuilhan sa non-hop bank. Hindi na siya nakakaramdam ng pag-aalala matapos manalo sa lottery. Nang maraming beses, nakilala ni Yuilhan ang isang lalaki sa reception desk at sinabing, pumunta ako dito para palitan ang winning ticket. Binati siya ng receptionist at pagkatapos tingnan si Yuilhan ay naisip sa kanyang sarili. Nanalo siya sa lottery. Mukhang estudyante pa lang. Pagkatapos, tinanong ng lalaki si Yuilhan kung saan niya binili ang lottery ticket. At nang marinig niya ang sagot na Gipis, 24 branch sa Iwa. Labis siyang nagulat at sinabing, ano? Ang Gipis 24 branch sa Iwa ay may 115 winning tickets sa pagkakataong ito. Ano? 115 tickets.
Nakakabaliw, di ba? Ngunit ang pinakanakakabaliw ay daan-daang tiket ang nabili sa isang lugar. Huwag mong sabihing isang tao ang bumili ng lahat ng tickets na yon. Hayaan mo na. Kung may magsabi na bumili sila ng tiket mula sa Iwa branch, tawagan mo agad ang presidente. Client yan. Paumanhin po. Humihingi po ako ng paumanhin, ngunit maaari po ba kayong maghintay ng kaunti? Sige, sagot ni Ilhan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang ang humiti ng husto at lumapit at sinabing, "Salamat sa paghihintay. Ako si Won Junho, presidente ng Non-Hop Bank." Magalang na sumagot si Ilhan, "Ako si Ilhan." Sinabi ng presidente, "Kaya ikaw pala ang nanalo sa lottery. Binabati kita." "Salamat. Bakit hindi tayo pumunta sa isang mas tahimik na lugar? Halika, sumama ka sa akin." Pagkatapos, dinala ng presidente si Ilhan sa isang silid. Nang makita siya ng isang babae na papasok, umiti siya at binati siya at naisip sa kanyang sarili. Sino kaya ang kasama ng presidente? Anak niya ba? Isa siyang si client na pupunta para kunin ang kanyang prize. Siguraduhin komportable siya. Siya ba ang nanalo ng 100 lottery tickets? Maglibot-libot ka ng komportable. Opo, salamat. Nang malaman ni Ilhan na siya ang nanalo ng 100 tickets, naisip ng babae, kailangan kong magpakalma. Maligayang pagdating, Ginoo. Maupo kayo dito. May gusto po ba kayong inumin? Mayroon kaming kape, juice. Sumagot siya. Okay lang ako. Mas importante na gusto kong makuha ang premyo ko. Ganoon ba? Una, kailangan kong kumpirmahin ang winning ticket muna. Nang marinig yon, naglabas si Ilhan ng isang bundle ng 100 lottery tickets. Hindi ko akalain. Binili niya lahat ng parehong numero. Hindi kaya alam niya ang hinaharap. Nakumpleto ko na ang pagkumpirma. Lahat ay mga winning tickets para sa first prize. Sige, kung ganun, magkano ang matatanggap ko? Tanong niya. Mabilis ding sumagot ang babaeng empleyado, "Opo, Ginoo." Ang premyo ay humigit kumulang 22.5 bilyong won. Pagkatapos ng tax, mga 15 bilyong won ang matitira. Mabilis ang pangyayari. Pagkatapos niyang kunin ang kanyang premyo, ang unang ginawa ni Ilhan ay ang maghanap ng bagong titirhan. At nang gabing iyon, nagbukas siya ng virtual currency trading account. Tataas ang Bitcoin ng humigit kumulang 500% sa susunod na buwan. Kaya balak kong mag-invest dito para makakuha ng napakalaking kita sa Bitcoin. Scene change, kuya, kamusta ang bagong bahay ngayon? Nagustuhan mo ba? Siyempre naman. Napakaganda, kuya. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki at kagandang bahay. Siguro kailangan kong kumuha ng litrato. Ito ang pinakamagandang lugar na malilipatan natin kaagad. Maganda rin ang seguridad. Pero kuya, bakit kailangan mong magbayad ng renta? Sa dami ng premyo natin, dapat binili na natin ito. Wala na akong masyadong pera. Nag-invest na ako ng mahigit 14 na bilyon sa Bitcoin. Ngayon, 1 bilyong won na lang ang natitira. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang baliw na kuya, nagulat si Won. Ano? Alam ko kung anong sasabihin mo. Ngunit hindi ako gumawa ng kahit anong nakakabaliw. Huwag kang mag-alala. Palagi naman akong makakakuha ng pera mula sa lottery. Nakita ko na ang 4 na numero sa panaginip ko. Nakarinig lang ako ng chismis tungkol sa mga taong nangangarap ng winning numbers. Dati. Naaalala mo ba ang lahat? Huwag mong kalimutan. Naaalala, huwag kalimutan. Hindi ko makakalimutan. Nahihilo ako. Hindi ko pwedeng makalimutan pagkatapos gawin ito ng maraming beses. Paumanhin. Kain na tayo. Maghanda na tayo. Saan tayo kakain? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Lilipat na tayo ngayon sa ibang lugar. Scene change. Sa puntong ito, may isang kamay na sumuntok sa pader sa kanyang harapan, na nagdulot ng malaking butas. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ilhan. Alam kong tama ako nang itaas ko ang lahat ng stats ko sa lakas.
At saka, mayroon pa akong sinaunang kapangyarihan na maaaring doblehin ang aking lakas. Swerte ako sa random na sinaunang kapangyarihan. Tiyak akong kahit si Mike Tyson ay maiinggit kapag nakita niya ang suntok na ito. Sapat na siguro ang pagsubok na to. Bakit hindi subukan ang tunay na laban? Siguradong hindi papatay ang hayop na iyon. Ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Ang mayabang na hayop na iyon. Akala mo ba papatawarin kita? Matapos mo akong tignan ng ganoon? Papatayin kita. Kahit pareho tayong player. Ang isang talunan ay mananatiling talunan. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Malinaw na nagtatago sa bahay niya ang hayop na iyon. Bakit hindi siya lumabas? Siguro wala sa bahay ang hayop na iyon. Sige, wala na akong magagawa. Uuwi na lang ako. Subukan mong huminga at sisirain ko ang pintuan na to. Sa puntong ito, may nagsalita na isang matandang lalaki, Hoy, estudyante. Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ng ibang tao? Ano bang pakialam mo? Ikaw ba ang may-ari? Ako ang may-ari. Anong ginagawa mo? Pupunta ka ba rito para makipagkita sa kaibigan? Ikaw ba ay isang kaibigan? Pwede mo bang buksan ang pinto para sa akin? Hindi ko makontak ang kaibigan ko. Kung maaari mo sanang buksan ang pinto. Naku, parang iniwan ka ng kaibigan mo. Sa ngayon, walang nakatira sa apartment na yon. Ang estudyanteng dating nakatira doon ay lumipat na sa ibang lugar. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki at sinabing, ano? Kailan pa? Kalmadong sumagot ang matandang lalaki. Lumipat lang siya ngayong araw. Hindi ko rin alam kung saan. Tumakas ang hayop na iyon nang walang sinasabi. Sa puntong ito, narating na ni Yu Ilhan at ng kanyang kapatid ang isang mataas na gusali na sobrang ganda. Nang makita ito, sinabi ni Yuwon, sobrang taas ng gusali. Mayroon pang umiikot na pinto sa pasukan. Kahit ang pagpasok ay posible. Nakumpirma na ang iyong pagkakakilanlan. Wow, mayroon pa ring security guard. Kuya, napakaganda ng lugar na to. Pagkatapos, sumakay ang dalawa sa elevator papunta sa ika-43 palapag. Nakangiting tumingin si Yu Ilhan sa kanyang kapatid at sinabing, tara na. Sumagot siya, opo. Pagkatapos, nakarating ang dalawa sa kanilang apartment. Sinabi ni Yuwon, gaano kalaki ang lugar na to? Sinabi ni Yu Ilhan, ang apartment na ito ay humigit kumulang 330 square meters. 330 square meters para sa ating dalawa lang. Hindi ba medyo malaki? Bakit? Marami naman tayong pera. Kahit papaano, kailangan itong maging ganito kalaki. Magkano ang kontrata, kuya? Ang deposito ay 500 milyon won. Ang monthly ay 22 milyon won. 22 milyon won para sa buwanang renta. Umabot na sa 22 milyon won. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nag-aalala pa ako tungkol sa paggastos ng 5,000 won sa convenience store. Nakalulula ba ang paggastos? Sa tingin mo, masyadong mahal ang lugar na to. Hindi ba mas maganda kung lilipat tayo sa isang mas murang bahay? Hindi. Kailangan man lang nating gumastos ng ganitong kalaking halaga. Mas mahal, mas mataas ang seguridad. Sa tingin mo, sa unang araw ng bawat buwan, natutulog ng mahimbing ang lahat ng mga player. At ito ang panahon kung kailan pinakamadaling masaktan. Ang mga player. Madaling masaktan sa mga natural na sakuna tulad ng sunog, pagsabog, o lindol at mga assassin na inuupahan ng ibang player. Kaya, kailangan ng mga player na maghanda para pumunta sa ibang mundo. Sa isang pinakaligtas na lugar. Kahit gaano ka kagaling sa mundo. Matatapos ang lahat kung mamatay ka sa tunay na mundo. Ayaw mo ba sa bahay na to? Maganda ang bahay. Pero bakit mo tinatanong? Ah, gusto ko to, paumanhin. Sa susunod na buwan, mahahatak ulit ako sa ibang mundo para lumaban. Pero nakaupo ka lang dito, tinatamasa ang lahat na parang walang nangyayari. Wala akong silbi. Paumanhin. Bakit palagi kang malungkot? Hindi mo ba iniisip na mananalo ako sa susunod na round? Ah, sige. Huwag mo na lang isipin yon. Kumain na tayo.
Narinig kong masarap daw ang kainan sa 2D floor. Opo. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan ni Yu Ilhan ang tawag at Yongmin ang tumatawag. Naisip niya sa kanyang sarili, alam na niyang lumipat ako. Hayaan ko na lang siya. Hindi ko rin balak na makita siya sa tunay na buhay. Ngunit paano kung magkita ulit kami sa ibang mundo? Isang araw pagkatapos lumipat ng bahay. Saan ka pupunta, kuya? Gising ka na pala? Nag-order ako ng rice cake kaya kukunin ko lang. Nang marinig ito, nagulat ng bahagya si Yu Ilhan at nasabi, rice cake. Hindi pa nangyayari ito dati, ha? Siyempre, ang pagbalik sa nakaraan ay hindi garantiya na lahat ay magiging pareho. Ngunit ito ang unang pagkakataon na lumabas siya para bumili ng rice cake. Bakit ka bumibili ng rice cake? Kakilipat lang natin. Kailangan kong bigyan ang mga kapitbahay natin. Ganon ang tama. Para maging isang mabuting kapitbahay. Sinabi ni Yu Ilhan, magandang ideya. Tama ang kuya ko, Yuwon. Magtatanong-tanong na ako sa mga kapitbahay natin, kaya magpahinga ka na lang. Dapat magkasama tayong bumati sa kanila. Iminungkahi ni Yu Ilhan, hayaan mo akong magbihis. Hintayin mo ako. Pagkatapos, pumunta ang magkapatid na Yu Ilhan sa kalapit na apartment at pinindot ang doorbell. Mula sa loob ng bahay may nagsalita, sino yan? Magandang araw. Kakilipat lang namin sa katabing kwarto at gusto naming. Bumati, sagot ni Yu Ilhan. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto at masayang bumati. Sobrang magkamukha kayong dalawa. Magkapatid ba kayo? Opo, sagot ni Yuwon. May dala po kaming kaunting rice cake para sa inyo. Masarap kainin kapag mainit pa. Naku. Salamat sa inyong dalawa. Kakainin ko ng buong kasiyahan. Salamat po. Magkita na lang po tayong muli. Kakilipat lang namin sa kwarto 4,302 kahapon. Narito po ang kaunting rice cake. Sana'y tulungan niyo kami. Magsabi ka ng salamat. Salamat, kuya. Isang bahay na lang ang natitira. Tapusin na natin to, hindi pwede maging pagod. Pagkatapos nating magbatian, uuwi na tayo para magpahinga. Alam mo ba na penthouse ang floor na to? Binili nila ang buong floor 44 at 45. Ibig sabihin, sobrang yaman nila, di ba, kuya? Hindi ko rin alam ng eksakto, pero siguradong isang mayaman o sikat na tao. Pagkatapos, pinindot nila ang doorbell, ngunit walang sumagot. Siguro wala sila sa bahay. Pagkasabi niya nito, napansin ni Yu Ilhan na may nakatayo sa likod. Nang lumingon ang magkapatid, nakita nila ang taong nasa likod nila. Nang makita ang magandang figura ng babae, nasabi ni Yuwon. Si actress Seo Arin yan. Ang ganda niya. Parang anghel. Hinarang sila ng isang lalaking nakasuot ng itim na suit at tinanong, sino kayo? Fan ba kayo? Ha? Kami lang ang nakatira sa baba. Nakatira sa baba? Sino ka sa tingin mo? Umisi ang lalaki. Gusto niyo bang tikman ang rice cake? Hindi na kailangan. Saka, hindi siya kumakain ng mga bagay na yon. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at saka lumingon para sabihin kay Seo Arin. Pumasok ka na. Bago pumasok sa kwarto. Lumingon si Seo Arin sa magkapatid. Na tila may napansin. Nainis si Yu Ilhan. Hindi ko alam kung sino siya pero sobrang bastos niya. Hinimas ni Yuwon, wag mo na siyang isipin. Okay lang yon. Ang importante, nakita mo ba? Sobrang ganda niya. Nang marinig ito, nagulat si Yu Ilhan at nagtanong, ano? Nakita mo rin siya? Si Seo Arin yon. Sino si Seo Arin? Mukhang bagong dating si Yu Ilhan at nagtatakang nagtanong. Scene change. Umalingaw-ngaw ang balita, pumanaw na si aktor Gong Ji-soo. Umiyak ang mga fans sa nakakagulat na balita. Ang pagkamatay ng mga aktor na sina Gong Seo-jin at Sim Hyun-joon ay malaking shock sa industriya ng pelikula. Pumanaw na magpakailanman ang Korean actor na si Cha Il-woo. Ipinapakita ng survey na 58% na lang ng mga artista ang nabubuhay. Dahil si actor Wang Min-ho ay may panic disorder at anxiety disorder.
Ang pag-record ng pelikulang urban crime ay nahinto. Arin, narinig mo na ba ang balita? Opo. Pumanaw na si Gong Ji-suk. Pupunta ka ba sa Lamay bukas? Siyempre. Sobra niya tayong inalagaan. Kung ganun, sabay na tayong pumunta. Hindi ko akalaing ang isang taong matagumpay na tulad niya ay mamamatay agad sa unang round. Kung wala akong magandang sinaunang kapangyarihan, siguro napabalita na rin ako. Marami na akong natutunan. Akala ko may article na isusulat tungkol sa akin. Hindi ko akalaing. Naalala ni Arin kung wala ang suporta ng kumpanya. Lalago kaya ako ng ganito? Binili rin ng kumpanya ang penthouse na to. Nakita niya ang babaeng iniisip. Tinanong siya ng kanyang assistant, ano ang iniisip mo? Sinabi ni Arin, wala. Nag-iisip lang ako kung bakit. Naging ganito ang mundo. Paano ako makaliligtas sa susunod na round? Sumagot ang assistant, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Manalig ka lang sakin at magpahinga ka na lang. Siyempre. Sino pa ba ang paniniwalaan ko? Naisip ni Arin kung wala siya. Siguro patay na ako sa unang round. Idinagdag ng assistant, poprotektahan kita sa lahat ng paraan. Huwag kang susuko. Maraming salamat sa'yo. Malumanay niyang sinabi. Pagkatapos umalis ng magkapatid na Yuilhan. Sinabi ng assistant, nagdala sila ng rice cake. Siguradong kakilipat lang nila. Mukhang masarap ang rice cake. Kapag kumain siya niyan, tataba siya. Naghirap silang batiin tayo. Sigurado akong nalulungkot sila. Hayaan mo na. Bati lang naman iyon. Gusto lang nilang samantalahin ka. Pero hindi naman sila mukhang masamang tao. Mukhang mas matanda pa sa 15 taong gulang ang mga kapitbahay natin. Siguradong nakapatay na sila ng 100 goblin para makaligtas, di ba? Nakakatuwa naman. Ang mga taong nakaranas na rin ng mapanganib na sitwasyon ay makapagpanggap na walang nangyayari. Sa tingin mo, mahirap para sa kanila na pumatay ng 100 goblin? Mga tanga lang ang matatalo. Dahil lang yon sa napakahusay ng skill mo sa ibang mundo. Kahit na ganun, hindi ka pa rin kasing galing ng taong yon, Hyuk-gyu. Halos maawa na nga ako sa mga goblin. Siguradong may trabaho siya sa tunay na buhay. Ano kaya ang ginagawa niya? Makakaligtas ako sa round 2 kung makikipagtulungan ako sa isang taong magaling na tulad niya. Sa nakaraang pagkakataon, nakaligtas ako dahil sa swerte. Makakaligtas pa kaya ako sa susunod? Martes, Enero 31, 11 Umuwi na ako. Umuwi na ako. Kumita ka ba ng marami sa pagkakataong ito? Hindi masyadong marami ang kinita ko sa pagkakataong ito. Siguro 15 bilyon. Ang nakaraang pagkakataon ay 17 bilyon. Nagbibiro ka ba? Wala bang sinabi ang bangko? Pang-4 na beses mo na itong nanalo. Tungkol dyan ni. Bumalik na naman kayo. Ang maswerteng client. Ano ang sikreto nyo? Sinabi ko naman sa inyo noon, di ba? Nanaginip ako. Nakakabilib naman. Sana nanaginip din ako. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kuya. Sumimangot si Yuwon dahil hindi siya naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang kuya. Balak mo na namang ilagay lahat ng pera sa Bitcoin? Umabot na to sa 150 bilyon. Kuya, hindi ba't dapat na tayong mag-withdraw ngayon? Natatakot akong mawala ang lahat sa atin. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong pangasiwaan. Kain muna tayo ng kaunti. Pagkatapos, kumain ang magkapatid ng masaganang pagkain. Pagkatapos, bumili rin sila ng maraming pagkain na dadalhin sa bahay. Enero 31, 11:55. Kuya, kailangan mong makaligtas at bumalik ha? Huwag kang mag-alala. Nakita mo naman kung paano ko tinira ang tegugang, di ba? Tama nga naman. Pero huwag kang mag-alala. Matulog ka na lang. Kapag dumilat ka, gigising din ako kasabay mo.
Aalis na ako. Ang kaluluwa ni Yu Ilhan ay inilipat sa parallel universe. Ang ibang mga tao ay inilipat rin sa mundong ito. Nasabi ng isang player. Bumalik na tayo. Agad-agad? Talaga ba? Nagulat na sinabi ng isang tao, napunta na naman tayo dito. Tanong ng isang player, nasaan ba tayo? Hindi naman ganito ang itsura ng round 1. Nagkakagulo rin ang mga tao sa paligid. Nang makita ng isang babae si Yu Ilhan, nasabi niya, Ang taong yon ang nangunguna sa nakaraang round, Hugh. Siya ang pumatay sa mga goblin, di ba? Nangunguna. Naisip ni Yu Ilhan sa paraan ng pag-iwas nila sa kin. Mukhang nakilala na nila ako. Naisip niya sa kanyang sarili, kailan kaya siya lilitaw. Sa sandaling ito, umalinggaw ang isang boses. Nasumira sa kapaligiran. Mukhang lahat kayo ay nakatipon na. Nagulat na nasabi ng isang tao, Isa pang anghel? Tama. Anong nangyari? Nagkaroon ng aksidente ang anghel na nangangasiwa sa round 1. At hindi na siya lilitaw. Aksidente. Huwag kayong mag-alala, mga tao. Gagabayan ko kayo ng buong ingat mula ngayon. Dahil nandito na kayo. Ianunsyo ko na ang misyon sa round 2, di ba? Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Lumitaw ang mga system board sa harap ng lahat. Round 2 pangunahing misyon. Pumili ng representante ng rehiyon sa loob ng 3 oras. Buong rehiyon. Bilang ng kalahok, 00054645. Bilang ng nakakumpleto, 0 paghahati 00054645. Kasalukuyang rehiyon. Lae 45. Lumahok, 5,143. Nakakumpleto, 5,143. Ano na naman to? Hula ko hihilingin nila sa atin na pumatay ng ilang halimaw. Teka, tingnan mo ang kolumna na kumpleto. Ibig sabihin ba nito, lahat ay maaaring mabuhay sa pagkakataong ito? Dahil nalilito kayo, ipapaliwanag ko. Kita niyo ba? Ang pagsubok na ito ay walang kinalaman sa away. Kailangan niyo lang pumili ng representante at tapos na. Magagamit ng isang representante ng rehiyon ang kanyang kapangyarihan para mag-utos sa iba. Kung sabihin niyang umalis ka, kailangan mong umalis. Kung sabihin niyang mamatay ka, mamamatay ka. Hindi ba't ang galing ng kapangyarihang ito? Pagkatapos ng 3 oras, matatanggap ng lahat ang kanilang mga balota. Sa balota, kailangan lang isulat ang pangalan ng taong gusto niyong iboto. Bilang representante ng rehiyon. Ganun lang. Walang ibang panuntunan. Tama. Sa pamamagitan lang ng pagboto, makukumpleto niyo na ang misyon at makakauwi na kayo. Isipin niyo na lang na break ito. Kailangan lang ninyong bumoto at tapos na. Buhay pa ako. Hindi ko na kailangang lumaban. Kung ikukumpara sa nakaraang round, sobrang dali nito, di ba? Kung ganon, sa susunod na 3 oras, talakayin niyo kung sino ang magiging representante ng rehiyon. Oras na natitira para sa talakayan, 2 oras, 59 minuto, 59 segundo. Totoo ba na sa pamamagitan lang ng paggawa nito, makaliligtas tayo? So bilis lang nito gawin. Kung magiging representante ng rehiyon ka, magkakaroon ka pa ng kapangyarihan sa iyong kamay. Nakakainis naman. Naghanda pa naman ako para makipaglaban. Umalis si Yoon Min. Kung makaligtas sa pamamagitan ng eleksyon, okay lang din naman. Ipinuhunan ko ang lahat ng stats ko sa lakas. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipakita ito. Nakakainis yon. Mag-subscribe at i-on ang mga abiso. Para makapanood ng susunod na episode kapag naganap na ang susunod na episode.